Isagani, tama lang ba ang naging desisyon ko? Nangangamba ko pang tanong sa aking asawa, nang mapag-isa na kami sa kwarto matapos patulugin si Dushel. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking baywang paarap sa katawan niya. Yes. Sinandal ko naman ang aking ulo sa kanyang matigas na dibdib. Hindi kasi kahit marami siyang pagkukulang, at kasalanan sa akin bilang mama ko, ina ko pa rin siya eh. Iniisip ko, paano kaya kung may pagkakamali rin akong nagawa kay Dushel paglaki niya, tapos hindi niya ako patawarin? Hindi ba masakit yun? Nabahala ako, tsaka kahit na may trust issues ako, nakikita ko naman ang sinseridad niya kanina. Nakita mo rin naman na sinubukan niya akong paglingkuran kanina, at ipakilala ang sarili niya kay Dushel, di ba? Yes. Pero kahit na ganun, syempre di ko muna talaga kaya pang ibigay ang buo kong tiwala sa kanya. After all, she has an addiction to gambling. Sa tingin ko'y wala na talaga siyang pag-asa, kung tangkain niyang manghingi sa akin ng malaking halaga ng pera. Yes. Tiningala ko siya. Wala ka na bang ibang masabi kundi yes? He chuckled, but his eyes were serious. Because I have judgment against your mother. Ayoko namang kontrolin ang desisyon mo sa gusto mong maging relasyon ninyong mag-ina. E di ano nga sa tingin mo? Syempre asawa kita, kaya dapat ko lang din respetuhin ang opinyon mo, kahit ayaw mo kay mama. Bahagyang nagsasayaw ang mga katawan namin, habang nakatayo na magkayakap. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, honestly. Though reasonable naman ang paliwanag niya sa'yo kanina, still, just can't bring myself to trust anyone who has hurt you before, at this moment. Ganon. So, iniisip mo naman pala ang kapakanan ko. Yes of course. As your husband and Dushel's father, I have the responsibility to protect you both at all costs, he said, kissing my forehead. Anyway, I'm glad that you decided to let her stay for only one night. I think you made a good decision. Nang matigil na rin siya sa pagwawala sa labas ng mansyon, para lang makita ka. Napangiti ako ng malaki. Salamat mahal ko. Yes mahal ko, paggaya niya sa endearment ko sa kanya na mas kinangiti ko pa. I love you and Dushel so much. Kayo ang buhay ko, kaya napakahalaga niyo sa akin. Ganun din ako, mahal na mahal ko kayong mag-ama. Subalit sa kung anong dahilan, may bumabagabag pa rin sa aking puso, na hindi ko maipaliwanag. Dahil ba sa na-develop kong trust issues, kaya hindi ako panatag ngayon na nandito si mama. Mariin na lamang akong napapikit. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, nagpasya pa rin akong magtiwala kay mama, umaasa na sana nagbago na siya. Ma, please don't make me regret trusting you. Sa kalagitnaan ng pagtulog namin ni Isagani, bigla na lamang akong nagising at nakaramdam ng pagkaihi, na agad kong ginawa, bago muling bumalik sa kama, saka pinilit ang sarili na makatulog. Ngunit habang nagdaan ang mga oras, mas lumalalim ang aking pagkabahala. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali. Ang kabog sa dibdib ko, ay di pa rin humumupa. Kahit nakatabi ko si Isagani, at pinagsisiksikan ang sarili kong katawan sa bisig niya ngayon, ay hindi ako makaramdam ng pagkakomportable at kaligtasan. Pabaantong hininga akong naupo sa kama, gusto siyang gisingin sa kung anong dahilan. Pero dahil mukha na siyang payapa at mahimbing na natutulog, ay hindi ko na siya inistorbo pa. Nagpasya na lang akong lumabas sa aming kwarto, para puntahan ang kwarto ni Dushel. Maingat at dahan-dahan ko pang binuksan ang pintuan, para hindi siya maistorbo. Subalit gano'n na lang ako matigilan sa kinatatayuan, kaagad nagsipagtaasan ang aking mga balahibo sa katawan, sa pagbalot ng gulat at takot sa buo kong sistema. Mama, anong, napasinghap ako ng hangin, at akma ng mapapasigaw, nang bigla niyang itutok ang patalim sa leeg ng walang malay na si Dushel. Subukan mong sumigaw Alexa, hindi ako mag-aalinlangan na yano itong arma sa leeg ng anak mo. Naiwang nakaawang ang aking bibig, napugto ang aking hininga, at matagal yung naipon sa aking dibdib. Mabilis na pinanginigan ang katawan ko, at ganun lang ang pagdagandong sa aking puso. Buhat-buhat niya nga iyon si Dushel, habang ang isa niyang kamay ay may hawak na ano, at nakatutok sa leeg ng anak ko. Mama, ibaba niyo yan. Puno ng pagmamakaawa kung sinalubong ang mga mata niya. Hindi makapaniwala sa ginagawa niya ngayon. Kung hindi mo sana ako nahuli, hindi ko gagawin to.
Nakita ko ang pagtulo ng tubig sa leeg ni Dushel. Mama, halos malaglag ang puso ko sa nasaksihan, mabilis na nakaabante para lapitan sila, subalit napatigil ng akmo niya akong aanuhin ng hawak niya. Tinangka kong takbuhin ang pagitan namin, upang agawin sa kanya si Dushel, subalit muli niya roong tinutok ang hawak sa leeg nito. Sige, subukan mo, tatapusin ko ta. Pinanlakihan niya ako ng mga mata, puno ng agresibo akong tinitigan sa mga mata. Ma, bumilis ng husto ang paghinga ko, sa kakaibang takot na naramdaman. Huwag ka sabing sumigaw, anas niya sa mababang boses. Nanlilisik ang mga mata niya, napakatalam kong tumitig sa akin. Ang kaninang sensibilidad na nakita ko sa kanya, ay napalitan ngayon ng pagiging agresibo, at wala sa tamang pag-iisip. Huwag kang magtangka na sumigaw at humingi ng tulong, kung ayaw mong saktan ko ng tuluyan ang batang to. Wala akong pakialam kung pareho kaming matapos ngayon. Halos lumuwa ang mga mata ko sa panlalaki, kasabay ng pamamasa ng mga iyon. Natakpan ko ng dalawang kamay ang aking bibig, pinipigilan ang sarili na isigaw ang pangalan ni Isagani sa kabilang kwarto, at malakas na mapahikbi. Naunahan na ako ng panghihina sa kalooban, nang makita ang pulang tumutulo sa leeg ni Dushel. Nang inag ang buo kong katawan, nang muli niya pang diinan ang pagkakatutok sa bagay roon, subalit nanatiling walang malay ang anak ko. Hindi ko napigilan ang mapaiyak sa matinding takot, at pagkawala ng pag-asa. Nakikita ko ang kabaliwan sa mga mata ni Mama, na para talaga niyang magagawang saktan ang musmos na bata sa bisig niya. Mama, gusto kong muling lumapit, subalit sa paraan ng pagtalim ng mga matatitig niya, ay kusa na rin akong napatigil. Huwag kang gagawa ng ingay Alexa. Naintindihan mo. Pambabara niyang anes na ilang beses kung kinatango. Ilabas mo kami rito ng bata sa mansyon, nang hindi kami napapansin ng gwardya, ngayon din. Anong gagawin mo? Saan mo dadalhin ang anak ko? Nanginginig at yutol-yutol ko siyang tinanong. Huwag ng maraming tanong. Gawin mo na lang o tutuluyan ko na ngayon. Tutal wala na rin namang silbi pa ang buhay ko pagtapos nito. Walang mawawala sakin Alexa, pero sa'yo meron. Mama, nablangko ang isipan ko sa mga nakakatakot niyang salita, at ginagawa niya ngayon. Labas. Tinukoy niya ang pintuan. Tahimik akong humahagulgol na naunang lumabas, at bumaba ng hagdanan na hindi inaalis ang paningin sa kanila sa aking likuran. Nakita ko na mas dinidiin ang bagay sa leeg ng anak ko. Gusto kong mapasigaw, humingi ng saklolo. Ang asawa ko ay narito lang, pero pakiramdam ko ay napakalayo niya. Hindi ko magawang isigaw ang pangalan niya sa takot, na gawin ni Mama ang banta niya. Lalo pat nasisindek na ako sa pulang likido na iyon. Mama, pakiusap wag mong saktan si Dushel, nagmamakaawa kung pakikiusap sa kanya. Gagawin ko naman ang sinasabi nyo, ilayo mo lang yang hawak mo, nakikiusap ako ma. Kapag nalabas mo kami rito nang hindi na pagsususpetsahan ng mga gwardya, sige. Ganon na lang kabangis ang ekspresyon sa mukha niya. Madilim at napakatahimik na sa loob ng mansyon, marahil natutulog na ang laha, kung kaya't walang nakakakita sa amin ngayon. Hindi ko alam kung anong balak niyang gawin. Kung bakit niya kinukuha si Dushel ngayon, at gustong ilabas sa mansyon. Kung hindi ako nagising ay nadakip na niya ito. Hindi pa nakakalipas ang isang araw, na nagdesisyon akong pagkatiwalaan siya, pero ganito na agad ang nangyari. Kasalanan ko. Bakit ko siya hinayaang manatili rito? Ang baplaks ko. Wala akong kwentang ina. Bilasan mo. Opo. Siguraduhin mong walang gwardya ang haarang satin, kung ayaw mong matuluyan ang batang to. Ang plano sa aking isipan na dumaan sa lungga ng mga tauhan ni Isagani, ay mabilis na nabago. Lumiko ako ng landas, kung saan madalas dumaan si Isagani, at wala roong humaharang na mga tauhan niya. Isagani please, wake up and help us. I'm begging you. Isagani woke up when he felt Alexa wasn't on her side of the bed. Kinapakapa niya pa ang kama, at nang makumpirma na wala nga ito, ay doon na siya napamulat ng mga mata, saka napabangon. Alexa, may pagkaantok siyang bumangon, para puntahan ang banyo sa loob. Subalit wala roon ang asawa niya. Nang matingnan ang orasan, ay nagtaka siya kung saan naman pupunta si Alexa, samantalang 3:00 pa lang ng madaling araw. Alexa,
Kunot ang noo siyang lumabas sa kwarto, para puntahan ang katabing kwarto ni Dushel. Paniguradong iniwan siya ni Alexa sa kanilang kama, para tabihan ang anak. Mabilis na nagising ang kanyang diwa, nang makitang bukas ang pintuan ng kwarto. Dali-dali siya roong pumasok. Ang bumungad sa kanya, ay ang magulong higa ni Dushel, subalit wala roon ang anak niya, kung saan huli pa nilang pinatulog ni Alexa. Where did they go? Nagmamadali siyang lumabas sa lugar, at halos liparin pababa ang sala. Tahimik ang paligid, nakapatay ang mga ilaw, walang bakas ng mag-ina niya. Doon lamang siya kinutuban ng masama. Mabilis siyang nagtungo sa maid's quarter. Natatandaan niya pa kung saang kwarto nilagay ang ina ni Alexa. Wala siyang pag-aalinlangan na binuksan ang silid. Dumagundong sa kaba ang dibdib niya, nang makita ring walang katao-tao sa loob. Alexa wouldn't do something like this in the middle of the night. Unless something happens. Malalaki at mabibilis ang hakbang na kinuha niya ang telepono sa kanyang kwarto, upang may tawagan. Check the surveillance camera, and find my wife and son. Have men search in and out of the mansion to find them. Make sure to do it quietly. Binaba niya iyon, subalit may bagong tinawagan. Ramil, my wife and son are missing, as well as Alexa mother. Go and check what happened to Raquel and Brantley. See what they had planned before. Noted boss. Pabagsak niyang binaba ang telepono, saka napahilamos ng mukha. Ganoon na lang kabilas ang mga naging paghinga niya, habang pilit pinapakalma ang sarili. Kahit alam niyang hindi basta-basta makakalabas sa mansyon niya ang sinuman, nang hindi nakikita ng mga gwardya, ay hindi pa rin niya maiwasang mangamba. If it's Alexa, then the guards wouldn't be alarmed. Walang ibang pumapasok sa isipan niya, kundi may binabalak na masama ang ina ni Alexa, iyon lamang ang ideya na sasakto sa pangyayari ngayong gabi. Imposibleng gigising ang asawa niya ng ganitong oras, at bigla-bigla na lamang tatangayan si Dushel, kasama ang mama nito. Dumilim ang mukha niya. Gayunpaman, nasa teritoryo niya ang matandang babae na iyon. Isang pagkakamali rito mismo nito, gagawin ang mga plano nito. Tiimbagang niyang kinuha ang armas, sa nakakandadong hunos ng cabinet. Nilagay niya roon ang mga bala, saka iyon kinasa. Naghintay siya ng halos 10 minuto, bago tumunog muli ang telepono. Boss, nahanap na namin sila. Nasa East Gateway sila dumaan. Hindi kami basta-basta pwedeng sumugod, dahil nasa delikadong sitwasyon sila Ma'am Alexa. May hawak na armas ang matandang babae, hostage niya ang anak niyo boss. Nagtaghis ang bagang niya, at nagkiskisan ang mga ngipin niya sa pagtitimpi ng galit. Lumakas ang dagandong sa dibdib niya, anong gamit niya? Patalim boss, kutsilyo. Malapit na rin silang makalabas ng gate ngayon. Was the gate locked? Lock the gate from the outside. Make sure they will not be able to open it. Don't alarm them, don't even let them see any guards. Opo boss. Nakuyam niya ang sariling kamao, habang iniisip ang susunod na hakbang na gagawin. Kung hawak nito ang anak nila, at may hawak na armas, mas malalagay ito sa pinakamapanganib na sitwasyon, kung pipiliin niyang paputukan ang matandang babae. Alexa wouldn't want to witness her mother's murder either, and it will be traumatizing for her. What is the best way to save them? Isang marahas na hininga ang pinakawalan niya, bago muling nagsalita sa telepono. Let's disarm her first. Ensure a good spot to hide. Sinabi niya ang gagawin sa tauhan. Marahil ay hindi nila ito pwedeng gawin sa bayolenteng pamamaraan, kaya siya nahirapan. Mag-ina niya ang naroon. He cannot risk their lives, even if it's meant to save them both. There's no other way, but to negotiate with that old woman. Tinago niya pa rin ang armas, at inipit ito sa pants ng pijama niya. Saka nagmamadaling lumabas, para tunguhin ang East Gateway. Doon siya madalas lumalabas-pasok sa mansyon, tanging para sa kanya lang ang daanang iyon. Para isipin na rito rin nila pipiliing lumabas, ay mukhang may balak na itakas ng mama ni Alexa ang mag-ina niya. What could it be that she wanted? May kinalaman na naman ba ito sa pera, at ilang beses nilang sinabihan na wala itong makukuha sa kanila. May kinalaman din kaya rito si Raquel. No matter what the reason, he cannot let her slide after all this.
Nagkamali ito ng desisyon sa ginawa niya ngayon. Ma, ginagawa ko naman eh. Ayaw ngang mabukas, hindi ko rin alam kung bakit. Umaalingaw-ngaw ang umiiyak na boses ni Alexa sa lugar, puno ng pagkataranta. Kaagad siyang naalarma sa paraan ng pagkabalisa ni Alexa. Mula sa kalayuan ay nakita niya na sinusubukang buksan ang gate, pero dahil iniutos niyang ikandado iyon mula sa labas, ay hindi nagtatagumpay si Alexa, kahit ano pang udyok ng ina nito. Napakahina mo. Tulakin mo ng mas malakas, huwag kang lalampa-lampa. Konti na lang talaga Alexa. Babaon ko talaga tong hawak ko sa leeg ng anak mo. Mama wag. Mas lalo iyong kinabahala ni Alexa, nang hihinang natuon na sa kanila ang pansin, kahit walang kalakas-lakas na tinutulak ang malaking gate. Sa sitwasyong iyon, ay nahabag ng husto ang puso ni Isagani, walang pinaglalagyan ng sakit. Alexa wouldn't cry that hard, if Duzil wasn't in danger, but he really is now. Maging siya ay napabunsod sa mga naririnig, na lumalabas sa bibig ng matandang babae. Nagdidilim ang paningin niya na gustong hugatin ang armas, subalit sa natitirang rasyonalidad, ay hindi niya pa rin ginawa. He held himself back, and maintained his composure. His calm but firm voice echoed the surroundings. Put the thing down now. Nakita niyang natigilan ang dalawa. Gulat na humarap ang mama ni Alexa sa kanya. Subalit agad ding napalitan ang ekspresyon nito sa mukha, ng pagiging hysterical. Bumaba ang mga malalamig na mata ni Isagani sa anak niyang wala ngayong malay, at wala sa ayos na pagkakabuhat ng matandang babae. Subalit ang mas nakapagpalamig, at nakapagpadilim sa mga mata niya, ay nang makita ang dugo sa leeg nito. Para siyang mawawala sa katinoan, habang napagmamasdan iyon. Naramdaman niya ang panlalamig ng mga kamay niya, na nag-uudyok na kanya na dukutin ang armas, at pasabugan ang ano ng matanda ngayon mismo. Isagani, the trembling voice of Alexa spoke, got his senses back. Napabaling ang paningin niya kay Alexa, na natatabunan ngayon ng mga luha ang dalawang mga mata. Nakikita niya kung gaano ito nasasaktan ngayon, at nababalot ng takot. He gave her a comforting gaze, before he focused his attention again on her mother, and his child's safety. Magkano ang kailangan mo? Madiin niyang tanong dito. Napaigtad ang matandang babae, lukot na lukot ang mukha. Akala niyo ba dahil lang sa pera ang lahat ng to? Ano pa nga ba? Don't make me laugh. If you say you want something else, rather than money. Ina niyo pala eh. Kayong mga Santiago, wala kayong pinagkakaiba. Kayo-kayo lang din ang nang-iipit sa sitwasyon ko ngayon. Puno ng galit nitong tinutok ang armas sa kanya. Kayong mga Santiago, pag-uulit niya pang seryosong tanong. Kung ganun, may interaksyon na kayo ni Raquel. Sabihin mo, anong napag-usapan niyo noon? Because that woman is locked up now. She won't be able to protect you after this. Ano? Bumakas ang takot sa mga mata nito. Imposible. But if you put that thing away now, and give back my child, I promise not to hurt, or hold you accountable for what is happening. Ano ako nga? Muling nitong nababaliw na tinutok ang armas sa bata. Lahat sakin kinuha na ng babaeng yun. Wala siyang tinayre sakin, maski centavos. Ngayon hindi ako makalapit sa inyo, dahil kinlaro nyo nang wala akong makukuha sa inyo. Kaya bakit pa ako magtitiwala? Mga walang hiya kayong mayayaman kayo, akala nyo kung sino kayo. Mama, nakikiusap ako. Makipagkasundo ka na lang samin, pakawalan mo na si Dushel. Ibibigay ko na lahat ng gusto mo. Isa ka pa. Pag-alit na hinarap nito si Alexa. Akala mo kung sino ka, ako lang din naman ang nagluwal sa'yo. Napakayabang mo. Hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo. Hindi ka sisikat kung hindi dahil sakin. Hindi ka yayaman at makakapag-asawa ng isang Santiago, kung hindi dahil sakin. Ako lahat ang nagtaguyod sa'yo, pero kung ituring mo ako ay para akong isang pulubi na kailangan pang magpalimos. I'm sorry ma, sorry, patawarin mo ako ma. Nanlalambot ang mga paa ni Alexa na nakiusap ng husto. Kasalanan ko lahat, hindi dapat kita pinabayaan, patawad, ma. Para saan pa? Kung nung una pa lang ay pinakinggan mo na ako, hindi sana aabot sa ganito. Talagang kasalanan mo tong lahat.
Habang nakatalikod ang matandang babae, ay naging pagkakataon iyon ng mga tauhan Isagani na lumabas, at puwersahang kinuha ang armas na kapit nito sa kamay, kasabay ng pagpipigil dito na gumawa ng kahit anong galaw. Mabilis ding nakakilos si Isagani, sa isang kurap ng ina ni Alexa, ay nakuha na niya si Dushel mula sa bisig nito. Mas lalong nagwala sa galit ang matandang babae, nagpumiglas, pilit pinapalaya ang sarili, mula sa mga lalaking triple ang laki, at lakas sa kanya. Ibalik niyo sa akin yang batang yan. Kailangan ko siyang dalhin sa black market. Meron nang nakatakdang bumili sa kanya. Kung hindi tatapusin nila ako, halos mabaliw ito sa pagwawala. Ganon na lang ang pagkagulat ni Isagani, sa mga lumalabas sa bibig nito. Mahigpit niyang niyakap ang walang malay na anak, namamasa ang mga matang kinapakapa ang palso nito. Son, nakahinga siya ng maluwag, kasabay ng pagtulo ng mga luha niya, nang nasa normal pa ang paghinga nito. Agad siyang bumaling sa isa sa mga tauhan. Go call the personal doctor now. Yes boss. Saka siya nagmamadaling lumapit kay Alexa, na ito paring nanlalambot, humahagulgol na sumalubong sa kanya. Anak ko. Hinigit niya ang asawa papalapit sa kanya, agad na pinagaan ang pakiramdam nito. He's safe. He's okay, I promise. Hinagod niya ang likod nito. Isagani, may dugo naroon pa rin ang taranta nito, gustong hawakan ang leeg ni Dushel, pero pinipigilan ang sariling mga kamay. Dushel anak, bakit wala siyang malay? The doctor will be here soon to check him, paniniguro niya. Let's hurry up inside. Marahil may ginamit na gamot ang ina nito, para hindi mag-ingay si Dushel. Mabuti na lamang at normal pa rin ang paghinga nito, at batid na niyang hindi ganon kalalim ang sugat sa leeg. Subalit nakatago pa rin sa loob-loob niya ang panginginig, at labis na takot na hindi niya pinapakita sa harapan ng asawa. Pinigilan niya rin ang papaluha ng mga mata, sa isiping muntik nang mawala sa kanya si Dushel. Black market. Balak nilang ibenta ang anak niya. Who knows what will happen after that? Ngayon pa lang ay hindi na niya mapatawad ang sarili, na mismong sa tahanan nila nangyari ang insidente. He will not let this thing happen again. He cannot afford to lose his innocent son.